pag-uusapan natin kung ano nga ba ang tamang paggamit ng grinder. May nagsasabi na ang grinder daw ay pag ganito. Meron namang nagsasabing pag ganito. Depende po yan sa mga humahawak. Ako kasi pag ganito guys, kasi ito yung tinuro sa amin sa TESDA. So, naglalagay ako ng guard to make sure talagang safe yan. Then, naglalagay rin ako ng protection sa tenga kasi sobrang ingay. So, in case kasi na palagi tayong nag-grinder, masakit talaga sa tenga, maapektuhan yung ating tenga. So ngayon guys, balik tayo dito. So ganito ang paghawak namin sa grinder. Depende yung mga eksperto na kung saan sila sanay, maaaring pag ganito at pag ganito. Pero sa amin talaga, tinuro sa amin kapag ganito. Tapos mag-start tayo sa baba, pataas. Ayan. So, ang talsik niyan, papasok dito sa akin. So, in case, yung talsik ng apoy guys, papasok sa akin. So, in case na magkaroon ng problema, yung blade or cutting disc, palabas. So, yun lang. I-share ko sa inyo kung paano ako mag-grinder. So, ito guys, maglalagay tayo ng protection sa tenga. Para hindi natin masyadong marinig yung ingay. Nagbabibrate kasi sa tenga guys at masakit. Then meron din akong ginagamit na mask para hindi mabaho. Kasi nade-develop yan guys, ang sakit kapag hindi tayo nag-iingat kahit magaling pa tayo. Naglalagay ako ng protection sa mata. Yan. Then meron din akong gloves. Yan. Make sure yung hindi malapit sa blade. Sakto lang. Kayang-kaya hawakan itong ating grinder. Then on. To make sure na hindi pipitik yung ating bala, kailangan natin both side. Huwag tayong magdire-diretso. So, sa kabila naman. So, yun, hindi naglaban yung ating bala. Yan, kasi dapat both side kayo mag-grinder. Hindi kasi, iba kasi ginagawa, dire-diretso yung pag-grinder. So, naiipit yung bala. Yun ang nagkakos ng pumipitik yung ating cutting disc. So, kadalasan, yun ang dahilan ng ating aksidente.